President Bongbong Marcos, mga sangkay, meron pong isang matinding pasabog. Ang tanong dito, ito na nga ba ang umpisa ng golden age ng ating bansa sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong BBM? So hello, what's up mga sangkay? This is me, I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Eto, gusto ko pong pag-usapan ito mga sangkay. Bagamat nakarang araw ito ibinalita, itong ating topic na ngayon. Pero very interesting mga sangkay yung mga pasabog dito. Tungkol po sa isang summit mga sangkay na dinaluhan ni PBBM. Aba, mayroon pong development na nangyari. Pag-usapan po natin yan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, no, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na. Alright, dito sa YouTube. Parami po tayo ng parami. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na nga. Tingnan na po natin. Ito kasi yung balita ngayon. Mayroong isang impormasyon na lumalabas ngayon mga sangkay tungkol po sa ginagawa ng administrasyong ito. Para po sa inyong kaalaman, ang Pilipinas po, ito hindi na po natin pinag-uusapan dito yung awayan ng mga Marcos loyalist at mga DDS. Pag-usapan po natin dito yung datos, yung realidad. Binabalita nga po mga sangkay na ang Pilipinas ay nagkakaroon po ng matinding paglago ng ekonomiya. Talagang mga sangkay nangyayari ito ngayon. Ayan po, the Philippines Economic Miracle. Mayroong milagrong nangyayari sa Pilipinas. But for me, mga sangkay, kasi Marcos po ang namumuno Kaya talagang may alam pagdating po sa pagpapalago ng ekonomiya. And who knows guys, na darating ang isang araw na halos kapantayan na rin po natin ang China, Singapore, Japan. Hindi po malabo mayari yan. Mga sangkay, lalong-lalo na po kung magtatagal si BBM bilang presidente. Ngayon, eto mga sangkay ang balita tungkol dyan. Eto. Day 2 na ng ASEAN Summit sa Malaysia, kabilang po sa nagpulong ang ASEAN member states kasama ang ilang bansa sa gitnang silangan. At live mula sa Kuala Lumpur, may ulat on the spot si Ivan Mayrina. So ito ay nakaraang araw binalita mga sangkay. Gusto ko pong malaman nating lahat kasi hindi ko alam kung may nagtopic na neto. Pero very interesting mga sangkay yung mga isiniwalat dito na mayroon pong mga programa na mangyayari sa Pilipinas at mga malalawak na project. Maliban pa po yan sa mga ongoing, mga sangkay. Kaya nga ang tanong ko dito, ano ba? Magaganap ba yung golden age ng Pilipinas sa pamumuno po ni Pangulong Bongbong Marcos? Ivan? Magandang tanghali ko, bago yan ay 400 million US dollars na panibagong pondo ang handang ilaan ng Asian Development Bank para sa mga development projects ng Pilipinas. O ayan bago na naman po ito mga sangkay, 400 million dollar ang ilalaan ng Asian Development Bank para sa mga project at mga programa ng ating bansa. Ito ay binalita ngayong umaga ni Mindanao Development Authority Chair Secretary Leo Tereso Magno matapos ang BIMP-IAGA Summit na pinamunuan dito ng Pilipinas sa nagpapatuloy na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang BIMP-IAGA ay subgroup ng ibig sabihin ay Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area. Nabuo ito noong 1994 ng 4 na bansang miyembro para tugunan ng development gap at tutukan ng mga napag-iiwanang lugar. Sa kaso ng Pilipinas, ito ay ang rehiyon ng Palawan at Mindanao. Sa nakalipas na 30 taon, malaki na raw ang naitulong ng BIMP-IAGA sa development projects sa Mindanao at ngayon sa panibagong pondong ito ay tutukoy ng mga pwedeng tutukan pero prioridad daw sa ngayon ay ang interconnectivity sa Mindanao region. Kita nyo mga sangkay? Yung mga DDS, meron pong good news, okay, para po sa inyo. Tututukan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon ang Mindanao. Itong tinatawag na interconnectivity. Ano kayang ibig sabihin yan mga sangkay? Ano kayang mga higanting project yan? Bukod dyan, sinabi rin ni Magno na nakausap niya kahapon ng grupo ng mga negosyante sa Malaysia at nangakong papasyal sila sa bansa sa susunod na 3 buwan para
para tignan ang investment potential ng Mindanao, partikular sa turismo. Grabe, no? Tingnan nyo, ha? Kaya ko sinasabing mga DDS, kasi ang Mindanao, mga ano yan eh, mga DDS area eh. Di ba? DDS, Duterte fanatics. Ngayon, mga sangkay, para po sa mga DDS, ang good news para sa inyo, pupunta itong mga big time na pagkatao sa Mindanao. Titingnan kung ano ang pwedeng negosyo na pwede nilang i-invest o ilagay sa mga lugar ninyo. At sino ang nakagawa nito? Si BBM. Sabi ko nga sa inyo mga sangkay, every time na may lakad po si BBM, wala pong palya na wala pong dala si BBM. Lagi pong may bit-bit yan mga sangkay. Kung hindi pera mga sangkay, mga investor yung dinadala niya. Malaking tulong po yan mga sangkay. Ibig sabihin lamang, matindi ang tiwala ng world leaders at mga negosyante sa ibang mga bansa sa ating presidente. Kita nyo sa Mindanao, nakatutok ngayon ang presidente mga sangkay. Sa lakad na ito sa Mindanao nakatutok. So ano kaya mga project ito mga sangkay, no? Lalo pat mas malaki raw ang potensyal ngayon ng Mindanao dahil sa tinatamasang kapayapaan ng rehiyon. Sa isa namang panayam kahapon, sinabi ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque na ang paghikayat sa pamumuhunan ang isa sa mga prioridad ng Administrasyong Marcos para sa paglikha ng trabaho at paglago ng ekonomiya, lalo na sa pagsuporta sa mga micro and small medium enterprises. Ayan, mga sangkay, ito po, good news po ito sa buong bansa. Hindi lang sa mga DDS, kundi sa lahat ng mga Pilipino. Ang tinututukan ngayon ni PBBM sa kanyang mga lakad, yung paghihikayat sa mga dayuhang negosyante na mag-invest sa Pilipinas. Guys, if you are familiar sa correct movement, isa po sa advokasya nila mga sangkay at pinapanawagan na mabuksan po ang ekonomiya para sa mga dayuhang negosyante. At ngayon, nagkaroon nga po ng bad news dyan, mga sangkay, dahil nga po, hinarang yan ng Senado, yung economic charter change, nakabinbin po ngayon sa Senado. Yun sana ang chance na dadami yung mga dayuhang negosyante sa Pilipinas. But since sinarang po nila, ginamit ni po ang Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang impluensya. At ngayon, mga sangkay, biruin nyo, nanghihikayat po siya sa mga dayuhang negosyante. Para ano? Mag-invest, magnegosyo sa ating bansa, mamuhunan sa Pilipinas, at kapag nangyari yan, mga sangkay, dadami po ang trabaho. Magkakaroon po ng kakumpetensya itong mga oligarko sa ating bansa. So ito ay malaking bagay ngayon sa Pilipinas, mga sangkay. Bahagi po yan ng pagpapayaman. For the first time, naririnig na po natin, mga sangkay, yung economic growth, investors sa papasok sa Pilipinas na mas naka-highlight po talaga ito ngayon sa administrasyon ni BBM. Matapos naman ang BIMP-IAGA Summit ay nagkaroon ng one-on-one meeting si Pangulong Bongbong Marcos at si Cambodian Prime Minister Han Manet. Samantala sa usapin pa rin ng ekonomiya at kalakalan. Grabe, no? Yan po talaga yung goal ni BBM eh. Usapin pa rin ng ekonomiya at kalakalan, mga sangkay. Kaya nga po, alam nyo, kung hindi lang 6 years si BBM na mamumuno, let's say 12 to 15 years na mamumuno ang Pangulo natin. Kasi bata pa po si Bongbong Marcos eh. Alam nyo, gigising po tayo na ang Pilipinas ay isa na sa mayamang bansa, hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Kasi ngayon, pumasyal kayo sa Metro Manila, mag-ikot-ikot kayo, makikita nyo mga sangkay, may maraming pinapatayog mga infrastruktura, mga building, mga skyscrapers. Bakit? Maraming nag-i-invest. Maraming pumapasok na mga dayuhang negosyante. Partida, hindi pa po nabubuksan ang ekonomiya natin sa pamamagitan ng economic tsa-tsa. Pero dahil lamang po sa impluensya ni BBM, nabibit-bit niya po itong mga dayuhang negosyante sa ating bansa. Kasalukuyan nagaganap ang second ASEAN GCC Summit. Ang GCC, ang Gulf Cooperation Council, binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Qatar, Oman at Kuwait. May nakatakda ring bilateral meeting ang Pangulo sa head ng Kuwait. Inaasahang matatalakay sa ASEAN GCC ang reciprocal tariffs na ipinapataw ng Amerika at kung paano... So ayan, mga sangkay, no? Ito po ay magandang balita ngayon. Tututukan ni PBBM ang Mindanao
Marami po mga project, mga sangkay yung ipapatayo doon, mga tulay na kukonekta sa mga kapuluan, mga sangkay. At ito ay magandang bagay ngayon na nangyayari o development sa ating bansa. So ito po ay malaking good news sa lahat po ng mga DDS na dapat po ninyong malaman. Alright? Siguro it's time. Mag-move forward po tayo. Tama na yung pagiging sobrang involved sa politics. Sumuporta na lamang po tayo. Para po ito sa lahat, mga sangkay. Alright? Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.